Mhm. It was June 2023, one day after nung ating 3rd PMS, nagkaroon ng vehicular accident yung ating unit. So, ano nga ba talaga ang nangyari? So, ito, crossing Binalonan. As you can see, there's a traffic light there. So, green means go, orange means slow, and red means stop. So, kung makikita nyo, naka-green pa rin siya. So, tuloy-tuloy yung flow. Ayan. So, nag-orange, you need to slow down, and then, red stop. Then, doon nagkaroon yung banggaan. So, kung mapapansin nyo, nag-shake yung dashcam natin. So, napansin din nila, kuya, yung ating kwan. So, sana po, if ever na nakikita nyo na yun, dapat preparation na. Hindi yung hinahabol natin yung green, yung orange, and yung green. Nagkakaroon tayo ng mas malalang accident po dyan. So, yung iba tinatawag nila itong kamoting driver. So, ito, right and left, front and back dashcam. So, naka-normal kwan pa yan kasi naka-green yan. So, basically, okay pa. Yung tricycle sa likod. Ayan. And then, ayan, dumating ng Toyota. And then, biglang nag-swift. Which is dapat naka-slow tsaka preparation for stop na sila. Ayan. So, nagkaroon ng banggaan. Nagbanggaan yung dalawa yung Toyota tsaka yung tricycle. And then, sa amin napunta sa Montero. So, sabi nila, kundi lang yung damage sa amin, pero makikita nyo sa video na to kung ano yung nangyari sa sakyan. So, the next time you ignore the purpose of stoplights, might as well you go to driving school again. Ayan, so it's not enough na dapat alam natin, dapat kailangan ginagawa natin. So, after nyan, pumunta sila kagad sa police station, nagkaroon ng reporting. So, kung mapapansin nyo, 6 or mag 7 o'clock na yan. So, yun yung Toyota, yun yung isang sakyan. So, yung tricycle, hindi ko makikita sa part na yan. So, ongoing yung kanila investigation dyan. Buti na lang malapit din yung police station that time. And then, nagkaroon naman ng response kaagad. So, ayan. So, medyo matagal yung interval niya from the accident until dun sa paggawa ng report. Ayan. So, meron din pong pasahero yung tricycle driver which is dinala sa nearest hospital then for the first aid kit. Ayan. So, ito yung mga pictures na nangyari sa sakyan namin. Sa likod. Actually, parang 3 parts yung nasira dyan. Yung bumper niya, yung sa taas niya, and then sa likod niya. Yung likod pa niya is parang nadali pa yung sensor. Ayan, so may mga gap din dyan kung mapapansin nyo. So, ayan. So, pumunta kami sa Motor Plaza. Ito po yung babayaran yung counterpart nyo sa reversal. Ito na yung inisyo ng insurance sa iyo. Ito po. 7-8 po ang babayaran. Halimbawa, sir, inabot man ng 100,000 yung repair. 7-8 lang po. Kung inabot po ng 20,000, 7-8 lang din yung sa inyo. Pero ngayon, sir, ang babayaran nyo sa amin ngayon, 3,000 po. Pero, gusto ko lang malaman kung ano yung gusto na ginagawa ng process. Kaya ngayon, sir, gagawin po namin na estimate, ipapasa nyo po sa insurance nyo. Pagka naipasa nyo, sir, naghihintay po tayo ng approval nila. Mga 1 week, 2 weeks, meron na po yan. Tapos, pag i-approve, sir, kung ano man yung mga pyesa nilang in-approve, yung sa estimate, yung pang-order na po. Ayan, kinabukasan nun. So, pinakita namin, pina-estimate namin kung paano ba yung insurance dyan. So, ayan si Mr. Neil, chine-check niya kung ano yung mga possible na pwedeng gawin dun sa sakyan. So, yung mga advices din niya. And then, syempre, yung gusto din ng client. So, pinakita namin lahat yan. And, tinake picture niya and nag-suggest din siya. Then, send ito sa insurance company natin. So, buti na lang may comprehensive insurance yung sakyan. Kasi kung hindi, mas malaki yung babayaran nung tricycle driver. So, minsan, yung insurance din po, tulong din sa nakakabangga sa atin. Kasi pag sila yung magbabayad ng buong changes nito, masyadong malaki. So, ayun. So, basic, nung una, kinausap namin tricycle driver, syempre na-shock lahat. Natakot siya dun sa amount na babayaran niya.
akala niya matcha-charge siya ng buo dun sa estimate cost niya. Pero sabi naman namin, as long as makipag-cooperate lang siya at makipag-participate dun sa mga kailangan namin, hindi naman ito matcha-charge kasi idadaan namin sa insurance. However, syempre yung participation fee at saka yung mga ibang fund namin, ako namin sa kanya. Syempre, kailangan din naman po ng what's that? Parang lesson learned din sa kanila na hindi laging ganun, na liko bago tingin. So, ito yung estimation cost niya. So, ayan guys, okay na tayo. They give us the estimate of the repair, wherein ibibigay namin ito sa insurance na. So, make sure guys na always nasa inyo yung insurance po ninyo and all the necessary documents. So, more or less, sabi naman ni Mr. Neil na nag-assist sa amin, hintayin lang namin yung approval, and then pinicturean din niya as it shown in the video, then send niya sa amin. So, the total estimation cost is 200,356 pesos. So, which will be for approval pa ng insurance company namin. And then, nagbayad din pala kami ng 3,000 pesos for the participation fee for the estimation cost ni Mr. Neil. So, ayan. We'll give you an update once na anong progress po nito. So, thank you for watching.